Naglabas ng emergency na pahayag si US President Donald Trump tungkol sa digmaan sa gitnang silangan. Sa oras na yon, tinanggihan ng Iran ang alok ng kapayapaan ng Estados Unidos at sinimulan ang pag-atake sa sektor ng enerhiya at mga planta ng desalination sa gitnang silangan. Ganap na sisirain ng Estados Unidos ang enerhiya at industriya ng langis ng Iran kung hindi papayag ang bagong pamunuan nito sa kasunduan sa Washington at hindi muling bubuksan ang Strait of Hormuz. Ang ganitong pahayag ni Trump ay ikinagulat ng marami ngayon. Ayon sa kanya, nagtagumpay ang mga bansa na makamit ang malaking progreso sa negosasyon tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Biglang nagbago ng isip ang Iran, kaya handa ng bombayin ng Estados Unidos ang sektor ng enerhiya nito. Ayon sa Iran, hindi makatotohanan ang planong pangkapayapaan ni Trump at tinanggihan nila ito. At dito, sa hindi inaasahan ng marami, biglang inanunsyo ni Trump na nagkaroon na ng pagbabago ng rehimen sa Iran at nakikipag-usap na sila sa mga bagong namumuno sa Iran na mas madaling kausap kaysa sa dating rehimen ng mga ayatollah. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito at naniniwala kayong mahalaga ang mga impormasyon dito, maaari kayong mag-donate, kumuha ng bayad na subscription o maging sponsor. Makikita ang lahat ng link at detalye sa description o nakapin na komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Sinabi ngayon ni Donald Trump na ganap na wawasakin ng Estados Unidos. Wawasakin nila ang enerhiya at produksyon ng langis ng Iran kung hindi makikipagkasundo ang bagong pamunuan sa Washington at hindi bubuksan ang Strait of Hormuz. Ngayon, magbabahagi ako ng sipi mula kay Donald Trump. Ang Estados Unidos ng Amerika ay nakikipagnegosasyon sa bago at mas makatuwirang rehimen upang itigil ang ating operasyong militar sa Iran. Nakamit na ang malaking progreso, ngunit kung sa anumang dahilan ay hindi agad mararating ang kasunduan kahit na malamang ay mararating ito. Kung di agad mabuksan ang kipot ng Hormuz para sa kalakalan, kahit malamang mabubuksan din ito. Tatapusin natin ang ating magandang pananatili sa Iran sa pamamagitan ng pagsabog at ganap na pagsira sa lahat ng kanilang mga planta ng kuryente, mga oil well at isla ng Kark at maaaring pati na rin lahat ng kanilang mga desalination plant. Mga bansa na sinadya naming hindi pa ginagalaw. Ito ang magiging ganti para sa marami nating sundalo at iba pang mga tao na pinahirapan at pinatay ng Iran sa loob ng 47 taon ng paghahari ng teror ng lumang rehimen. Ang pahayag ng pinuno ng White House ay narinig kinabukasan matapos niyang sabihing pumayag umano ang Tehran sa karamihan ng 15 puntong plano ng Estados Unidos ukol sa pagtigil ng digmaan na ipinadala sa pamamagitan ng mga tagapamagitan sa Pakistan. Bilang tugon, naglatag ang Iran ng sarili nitong 5 kondisyon kabilang ang pagpapanatili ng kontrol sa kipot ng Hormuz. Higit pa rito, sa Iran ay ginagawa na nilang batas ang probisyon na kahit matapos ang digmaan, mananatili sa Iran ang eksklusibong pagmamay-ari ng kipot ng Hormuz at maniningil sila ng bayad sa bawat barkong dadaan sa kipot na ito. Paalala ko lang, noong Marso 21 si Donald Trump ay nagbigay ng ultimatum sa Iran na buksan ng kipot sa loob ng 2 araw 48 oras at nagbanta na kung hindi, wawasakin niya ang lahat ng mga planta ng kuryente sa bansa. Matapos ang ultimatum, sinabi ni Trump na nagkaroon ng maganda at produktibong pag-uusap ang Estados Unidos at Iran. Kaugnay nito, ayon sa presidente, inatasan niya ang Pentagon na ipagpaliban pa ng 5 araw ang mga pag-atake sa mga energy facility ng Iran. Nang matapos na rin ang 5 araw na yon, muling sinabi ni Trump na napakaganda ng mga pag-uusap. Kaya ang mga pag-atake sa infrastruktura ng Iran ay pagpapaliban ng 10 araw, ibig sabihin hanggang gabi ng Abril 6 sa oras ng Amerika. At ngayon, sinabi niya ulit na maganda na naman ang takbo ng mga pag-uusap. Sa Iran, hayagan ng pinagtatawanan ang mga ultimatum na ito. Ayon kay Ismail Bagay ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ang 15 puntong listahan ng mga kahilingan ng Estados Unidos para sa pagtigil ng sigalot ay labis, hindi makatotohanan at walang basehan. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Pangulong Donald Trump na pumayag ang Iran sa malaking kasunduan. Требований из этого перечня.
Dagdag pa ni Bagay, sa ngayon ay walang direktang negosasyon na nagaganap sa pagitan ng Iran at Estados Unidos at binigyang diin niya na ang mga mensahe mula sa Washington ay ipinapasa lamang sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Dagdag pa niya, hindi lumahok ang Iran sa anumang mga kamakailang pagpupulong na inorganisa ng Pakistan kasama ang mga bansa sa reyon at binigyang diin niya na ang mga ito ay nagaganap sa ilalim ng isang mekanismo na hindi sinasang-ayunan ng Iran. Bukod pa rito, may isang napakahalagang punto rito. Paalala ko lang, nagbanta ang Iran na tatamaan nito ang mga desalination plant. Sa reyon ng gitnang silangan, kung tutuparin ni Trump ang banta niyang sirain ang sektor ng enerhiya ng bansa, sa ngayon puro banta pa lang siya. Pero ang Iran lumampas na sa linya. Iniulat ng kagawaran ng enerhiya ng Kuwait nitong Lunes ng umaga ang pag-atake ng Iran sa isang desalination plant at mga planta ng kuryente sa kanilang bansa. Ayon sa mga analista mula sa Persian Gulf na umaasa sa desalinated na tubig, sinabi nila ang pag-atake sa ganitong critical na infrastruktura ay nagpapakita ng malaking paglala ng sigalot. Ngunit ang pinakakakaibang pahayag ni Donald Trump ay tungkol sa bagong rehimen sa Iran. Biglang sinabi ni Trump na mayroong mga nagaganap na kontak sa pagitan ng Washington at Tehran, pati na rin ang napakamaingat na paglapit ng bagong pamunuan ng Iran. Habang dumarami ang tropang Amerikano sa riyon, nagbabala ang Iran na hindi ito papayag sa anumang panghahamak. Hindi rin malinaw kung anong bagong pamunuan ang tinutukoy dahil nananatili pa rin sa kamay ng pamilya Khamenei at ng mga militante ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang rehimen. Iniulat ng Pakistan, tagapamagitan ng Tehran at Washington, na maghahanda silang magdaos ng mga pag-uusap sa kanilang ban sa mga susunod na araw. Sinabi ni Trump na sa tingin niya, naabot na ng Estados Unidos ang pagpapalit ng pamahalaan sa Tehran matapos mapatay ang mga pangunahing leader dahil sa mga pag-atake. Si Ali Khamenei ng Iran at iba pang matataas na opisyal, 2 beses niyong binanggit na mukhang matino ang kanilang mga kahalili. Interesanteng senyales ito dahil ayon sa mga analista, maaaring ideklara ni Donald Trump ang tagumpay at umalis kahit wala pang tunay na tagumpay. Sabi ni Trump, pakinggan ninyo, nagpalit na kami ng rehimen tapos na nangyari na ito. Sa Iran, hindi talaga naniniwala kay Trump. Inakusahan ni Muhammad Baghir Galili Galibaf, tagapagsalita ng parlamento ng Iran, ang Estados Unidos na nagpapadala ng senyales ng posibleng negosasyon, ngunit sabay ding napaplano ng panlupang pagsalakay sa Iran. Handang tumugon ang Tehran kung papasok ang mga tropang Amerikano, sabi ni Galibaf. Totoo rin ito sa ilang bahagi dahil daan-daang sundalo mula sa mga unit ng espesyal na operasyon ay dumating na sa reyon. Iniulat ito ng New York Times noong Linggo ayon sa 2 kinatawan ng kagawaran ng depensa ng Amerika. Iniulat ng sandatahang lakas ng Amerika na noong Biyernes, libu-libong US Marines ang dumating sa reyon sakay ng landing ship. Ito ang unang grupo sa 2 na nakatakdang ilipat. Iniulat ng Reuters na tinitingnan ng Pentagon ang mga posibleng opsyong militar, kabilang ang paggamit ng ground forces. Samantala, sa isang panayam na inilathala ng Financial Times noong Linggo, sinabi ni Donald Trump na gusto niyang makuha ang langis ng Iran at maaring sakupin ang export hub, ibig sabihin ang Khark Island. Para makontrol ang Khark Island, kailangan talagang gumamit ng ground forces. Paalala, Khark Island ang pinagmumulan ng 70% ng oil export ng Iran. Kapag nasakop ito, maaaring mapinsala ng Estados Unidos ang kalakalan ng Iran sa mga produktong enerhiya. Dito ko muna puputulin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ang link. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.